Isang malamig na gabi ng Marso sa Paris, nagtipon ang mga tao sa Ile de la Cité para saksihan ang isang katapusan. Isang tumpok ng kahoy ang nakahanda. Dalawang lalaki ang inilabas, si Jacques de Molay, ang huling Grand Master ng Knights Templar, at si Geoffrey de Charny. Si de Molay, matanda at pagod na sa 7 taon ng pagkakakulong, ay hinarap ang mga tao ng buo ang loob. Dating iginagalang sa Notre Dame, ngayon ay hinatulan siya bilang isang erehe. Ang mga paratang at sismis ng hari ay nagpabago sa pananaw ng publiko laban sa mga Templar. Ngunit malinaw ang desisyon ni de Molay, hindi siya mamamatay ng tahimik. Habang itinatali siya ng mga tagapagpatupad sa tulos, hiniling niyang humarap sa katedral at magkaroon ng malayang kamay para makapagdasal. Inaasahan ng mga tao ang mga lalaking basag ang loob, ngunit nakita nila ang dignidad at pagsuway. Ang pagiging kalmado ni de Molay ay nakagulo sa lahat. Hindi ito ang kilos ng pagkakasala, kundi ng isang martir. Nakahanda na ang entablado para sa kanyang huling gawa, isang sandali na ugong sa kasaysayan. Ang bulungan ng mga tao ay nawala habang inihahanda ang apoy. Gusto ng hari ng isang palabas ng pagsuko, ngunit si de Molay ay magbibigay sa kanila ng iba. Nag-alinlangan ang mga tagapagpatupad, nararamdaman ang bigat ng sandali. Nagtagpo ang mga mata ni de Molay sa katedral. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa tahimik na panalangin. Sa sandaling iyon, tahimik ang isla, pinipigilan ng lungsod ang hininga nito. Ang huling laban ng Templar ay hindi pagkatalo, kundi matibay na pananampalataya. Malapit nang sumiklab ang apoy, ngunit gayon din ang isang alamat. Malapit nang masaksihan ng mundo ang pagsilang ng isang martir. Ang katapusan at ang simula ay iisa. Sa loob ng 7 taon, naghirap si Jacques de Molay sa bilangguan ng hari. Nakahiwalay, pinahirapan, at pinilit na umamin. Sa ilalim ng matinding sakit, nagbigay siya ng sapilitang pag-amin, isang kasinungalingan na nagtakda ng kapalaran ng kanyang orden. Ginamit ito ni Haring Philip para sirain ang mga Templar, habang si Pope Clement, sa ilalim ng panggigipit, ay walang ginawa para pigilan siya. Sa buong Europa, inaresto ang mga Templar, kinumpiska ang kanilang mga lupain, at sinira ang kanilang reputasyon. Ang mga paratang, erehiya, pagsamba sa idolo, korupsyon, ay idinisenyo para gulatin at bigyang katwiran ng kasakiman ng hari. Ang mga Templar ay mga bangkero, mandirigma, at pinagkakatiwalaang lingkod ng Kristyanismo. Ang kanilang kapangyarihan na nagpabiktima sa kanila, lalo na sa isang hari na lubog sa utang. Ang katahimikan ni de Molay ay estrateko, ngunit pinayagan nito si Philip na buwagin ang orden ng paunti-unti. Sa kanyang selda, tiyak na pinag-isipan ni de Molay ang pagbangon at pagbagsak ng orden, ang kanilang mga sakripisyo, at ang pagtataksil na nagpapabagsak sa kanila. Ang yaman ng mga Templar ang nagpabagsak sa kanila, at ang mga paratang ng hari ay isang magandang panakip. Ang galit ng Grand Master ay lumago sa dilim, naghihintay ng tamang sandali para sumiklab. Hindi magtatagal ang katahimikan. Malapit nang marinig ng mundo ang tunay na boses ni de Molay. Hindi pa kumpleto ang tagumpay ng hari. Ang apoy ng paglaban ay patuloy na nagliliyab. Nang sindihan ang tumpok ng kahoy, binasa ang hatol ng hari, habang buhay na pagkakakulong para sa mga ereheng bumalik sa kanilang dating paniniwala. Inaasahan ng mga tao ang pagsuko, ngunit sinira ni de Molay ang kanyang katahimikan. Umagong ang kanyang boses, malakas at malinaw inosente ang mga Templar, ang mga paratang ay kasinungalingan. Binawi niya ang kanyang sapilitang pag-amin, idineklara na ginawa ito sa ilalim ng torture. Binawi ni de Molay ang kanyang dangal at ng kanyang mga kapatid. Pinili ang katotohanan kaysa buhay. Sinundan ni Geoffrey de Charny ang kanyang mga salita, parehong lalaki na matapang hanggang sa huli. Nabigla ang mga tao, kinilabutan ang mga opisyal. Sa halip na isang tahimik na pagpatay, ito ay naging isang pampublikong protesta. Ginamit ng mga pinuno ng Templar ang kanilang huling hininga para suwayin ang hari at ang hinin ng paggamartir. Ang huling gawa ni de Molay ay isang sumpa, tinawag niya si Haring Philip at Pope Clement sa paghatol ng Diyos sa loob ng 1 taon. Ang propesya ay nakakakilabot, isang direktang hamon sa pinakamakapangyarihang tao sa Europa. Ang mga tagapagpatupad na babahala ay sinindihan ng apoy. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin, isang pangako ng paghihiganti. Kinain ng apoy ang kanilang mga katawan, ngunit hindi ang kanilang mensahe. Hindi malilimutan ng mga tao ang kanilang nasaksihan. Ang alamat ng mga Templar ay sinilang sa apoy at pagsuway. Ang hustisya ng hari ay habambuhay na nadungisan. Aalalahanin ng mundo ang boses mula sa apoy. Malayo pa sa katapusan ang kwento ng mga Templar. Ang pagkasira ng mga Templar ay nagsimula ilang taon bago ang kamatayan ni de Molay. Noong Biyernes, October 13, 1307, iniutos ni Haring Philip ang malawakang pag-aresto sa mga Templar sa buong France. Mabilis at walang awang operasyon, dinakip ang mga kabalyero, kinumpiska ang mga ari-arian.
Kailangan ni Philip ang pag-apruba ng Papa, at si Clement, sa ilalim ng panggigipit, ay binuwag ang orden noong 1312. Hindi kailanman idineklara na nagkasala ang mga Templar, binura lamang para sa kabutihan ng simbahan. Lumana ang kanilang misyon, ngunit ang kanilang yaman ay hindi mapigilan para sa hari. Iniutos ng Papal Bull na ilipat ang mga ari-arian ng Templar sa mga Hospitaller, ngunit kinuha ni Philip ang malaki para sa kanyang sarili. Magulo ang proseso, kung saan ang mga lokal na Panginoon at Monarka ay kinuha ang kanilang makukuha. Ang dating makapangyarihang orden ay nawasak, ang mga yaman nito ay nagkalat. Ang pamana ng mga Templar ay naiwan sa mga guho, ang kanilang network ay nawasak. Tapos na ang panahon ng mga Templar, ngunit nagsisimula pa lamang ang kanilang alamat. Ang utos ng Papa na ilipat ang mga ari-arian ng Templar sa mga Hospitaller ay naging isang magulong pag-aagawan. Kinuha ni Haring Philip ang kayamanan ng Paris, inaangkin ang gastos, habang sinundan siya ng kanyang mga maharlika. Sa buong Europa, kinuha ng mga hari at Panginoon ng mga lupain ng Templar, bago pa man ang anumang opisyal na paglilipat. Sa England, nagalinlangan si Haring Edward ngunit kalaunan ay inaresto ang mga Templar at kinumpiska ang kanilang ari-arian. Umagong ang mga labanan sa korte, habang sinubukan ng mga Hospitaller na angkinin ang sa kanila. Sa Spain at Portugal, ang mga Templar ay pinahalagahan na kaalyado. Sa Portugal, ang kanilang mga ari-arian at miyembro ay naging Order of Christ. Ang kayamanan ng Templar ay nagkalat, ilan sa mga Hospitaller, marami sa mga hari, at ang ilan ay nawala na lamang. Lumago ang mga alamat ng nakatagong kayamanan, nawawalang relikya, at lihim na dokumento. Ang hindi kumpletong pagtutuos ay nagpasigla ng mga siglo ng paghula. Itinago ba ng mga Templar ang kanilang yaman bago ang katapusan? Ang misteryo ay nananatili, nagdaragdag sa kanilang alamat. Habang nag-aaway ang mga hari sa mga lupain ng Templar, iba-iba ang kinahantungan ng mga kabalyero. Sa France, marami ang namatay sa apoy o sa bilangguan, iilan ang nakatakas at naglaho sa limot. Sa ibang lugar, karamihan ay inaresto ngunit ginamot ng mahinahon, pinayagan na magretiro, sumali sa ibang orden, o umuwi. Tahimik na nawala ang kapatiran ng Templar, ang kanilang mga panata ay naging walang saysay. Sinasabi ng mga alamat na may isang Templar fleet na lumusot kasama ang kayamanan at mga pangunahing miyembro, hindi alam ang patutunguhan. Sinasabi ng ilan na sila ay naglayag patungong Scotland o maging sa bagong mundo. Ang mga kwentong ito ang lumikha ng walang hanggang imahe ng mga nawawawalang Templar, mga nakaligtas na naggalat sa buong mundo. Bumuo ba sila ng mga lihim na lipunan o nagbantay ng mga nakatagong kayamanan? Tahimik ang tala ng kasaysayan, ngunit patuloy ang alamat. Nawasak ang kapatiran, ngunit ang espiritu nito ay nabuhay sa alamat. Ang apoy na kumonsumo kay De Molay ay hindi sumira sa mga Templar, ginawa silang immortal. Ang kanyang matapang na kamatayan at sumpa ay tila natupad na matay si Pope Clement sa loob ng isang buwan, si Haring Philip bago matapos ang taon. Para sa marami, ito ay banal na hustisya, patunay ng kawalang kasalanan ng mga Templar. Ang pamana ng Templar ay nananatili sa mga pangalan ng lugar, bilog na simbahan, at ang iconic na pulang krus. Lumago ang kanilang alamat, naiugnay sa Holy Grail, nawawalang relikya, at mga lihim na lipunan tulad ng Freemasons. Ang ideya ng isang nakatagong labi ay nananatili, nagpapasigla ng walang katapusang kwento. Ang mga Templar ay naging mga arketipo ng marangal na mandirigma na ipinagkanulo, mga tagapagbantay ng mga sinaunang lihim. Ang kwento ni De Molay at ng mga Templar ay isang kwento ng pananampalataya, kapangyarihan, at pagtataksil. Nagbabala ito sa mga panganib ng kasakiman at pagbagsak ng makapangyarihan. Wala na ang orden, nawala ang mga kayamanan nito, nagkalat ang mga kapatid nito. Ngunit ang huling sigaw ng kanilang Grand Master ay umaalingaw pa rin. Ang mga Templar, na binuo sa krusada at kinain ng ambisyon, ay hindi kailanman malilimutan. Ang kanilang alamat ay nananatili, habang buhay na binuo sa apoy.